Sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At Wala ginamit nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse Wala sila? pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito'y mga kriminal na mga aligasyon. Sorry po. Pinalimos nyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at Wala. para tustusan ang inyong lifestyle? Wala po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. Pero walang polisiya man, pinalimos nyo ba sila? Hindi po. Ano po yung relationship o relasyon nyo kay Pane? Hindi ba totoo na kinupkup nyo siya, kinuha nyo sa inyong pag-aalaga nung siya ay 2 years old pa lamang? Inalagaan nyo siya nung bata pa lamang siya, so parang naging tatay kayo ni Stephanie o Pane Ibarra. Kasi sa audio file naman po, sa kabila nung sa pagkaalam ay kinupkup nyo siya nung 2 years old pa lamang, bata pa lang siya, na parang naging tatay kayo niya. Pero sa audio file, bakit parang asawa nyo kung ituring itong si Stephanie o Pane? So ngayon po, dadako na po ako kay Apollo Quiboloy. So, Mr. Quiboloy, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na magresponde sa mga akusasyong ito. At marami po sila. Pero unang tanong po, ilan ang miyembro ng KOJC? Salamat po, Madam Chair, sa pagkakataong ito na makaharap ko ang lahat ng mga nandirito at narinig ko ang kanilang mga testimonya. At magpasimula po tayo kay Ms. Valdehuesa. Pastor Quiboloy, Mr. Quiboloy, Madam yung Chair. tanong ko muna, ilan ang miyembro ng KOJC? More or less po tingnan ko po muna ang exact na Kahit in estimate po. more or less po, including mga partners, yung ibig sabihin ng partners, yung hindi pa membro, pero covenant partner na sila, mga more or less 7 million. So kasama, so miyembro plus covenant partners, mga 7 million sa inyong pagkabilang. Okay, sa mga follow-up question ko po, dun sa mga testimonya na ng mga victim survivors, sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad? At Wala ginamit nyo ba ang relihiyon para i-sexually abuse Wala sila? pong katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na kriminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum sa korte ng ating lupa, tulad ng kinakaharap namin ngayon. And actually, on that matter and for the record, may at least isa sa victim survivors na dati nang naghain ng kaso sa inyo dun sa Davao, kaya lang dinismiss. Kaya inappeal nila sa Department of Justice. Yun naman pong mga testimonya ni na Ms. Valdehuesa at ni Julia, tinatanggi nyo ba ang mga testimonyang iyon? Tinatanggi ko po. Wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi, kundi sa aking paningin ay kabaligtaran. Ngunit hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito ay mga kriminal na mga aligasyon. At ito ay para maging fair, ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin o kanino mang kanilang gustong mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members, because we are under the law of the Republic. Tulad po kay Masayon, yung kanyang sinabi. Pastor, i-interrupt ko muna kayo doon dahil tinatanong ko muna yung mga testimonya ni na Ms. Valdehuesa at ni Julia. Sorry po. Pinalimos niyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at para tustusan ang inyong lifestyle? Wala po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. Pero walang polisiya man, pinalimos niyo ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Okay. Yung mga adults po, Ganun din. pinalimos nyo ba sila or pinayagan nyo ba silang maglimos para sa operasyon Hindi po. at lifestyle Wala ng pong KOJC? polisiyang ganon ang kingdom na magpalimos. Wala mang polisiya pero pinalimos nyo ba sila, Hindi yung po. mga adults? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Alright. Pinayagan nyo ba yung pang-aabuso at pag-torture sa mga miyembro nyo? Hindi Halimbawa yung parusang dry fast? Hindi rin po polisiya ng kingdom ang batas ng pagparusa ng tao ay
ipapasting para mamatay. Napansin ko po, lagi kayong nagre-refer sa polisiya, pero ang tinatanong ko po ay yung practice. So, pinaabuso nyo ba, pinatotorture nyo ba yung mga miyembro nyo? Pinapa-dry fast nyo ba sila? Sa freedom of religion po natin, meron tayong separation of church and state. At tulad ng sinabi ko, yung fasting ay voluntary kung tatanggapin mo. Hindi po ay pinipilit. Alright. Kayo ba yung nakaisip nung modus na piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa? Sino pong nakaisip nun, nung modus na yon? Because this is under the investigation already, I invoke my right to remain silent on this issue. Alright. Quickly lang po kay Ate Gingging, yung dry fast po ba, voluntary ba ito? No, for sure. No. Alright. Salamat It po. was an instruction. Instruction. So, hindi siya voluntaryo, instruction or utos siya. Alright. Salamat po. Mr. Kibuloy, boses niyo ba yung nasa audio file kanina, yung binabantaan mo yung si Stephanie o si Pane? Kailangan po i-authenticate kasi ngayon malakas ang AI. So pero boses niyo ba yon, yung nagbabanta kay Pane o kay Stephanie? It appears na parang boses ko. Pero Alright. hindi ko po ma-authenticate kasi ngayong panahon na to malakas ang AI. At Kaya- sino po si Stephanie Ibarra? Sino po si Pane? Isa po sa mga manggagawa. Manggagawa. Ano po yung relationship o relasyon nyo kay Pane o Stephanie Ibarra? Isa pong manggagawa. Isang manggagawa. Pero hindi ba totoo na kinupkup nyo siya, kinuha nyo sa inyong pag-aalaga nung siya ay 2 years old pa lamang? With this issue po kay Pane, I invoke my right din to remain silent. Alright. So, pero sa pagkaalam po namin, inalagaan nyo siya nung bata pa lamang siya. So, parang naging tatay kayo ni Stephanie o Pane Ibarra. Tama po ba? I invoke my right to remain silent Invoke. po sa issue na yan. Okay. Kasi sa audio file naman po, sa kabila nung sa pagkaalam ay kinupkup nyo siya nung 2 years old pa lamang, bata pa lang siya, na parang naging tatay kayo niya. Pero sa audio file, bakit parang asawa? Asawa nyo kung ituring itong si Stephanie o Pane. I invoke my right to remain silent on that Alright. issue rin po. Ngayon po, kino-confirm nyo po ba na meron kayong isang hukbo o private army sa inyong disposal? At ano po iyang tinatawag na angels of death? Yan po ay kasinungalingan at kung yan ay akusasyon, inihiling ko ang accuser na mag-file siya ng kaso laban sa akin. Okay. So, sinasabi nyo kasinungalingan yung isang hukbo na nasa inyong disposal. Opo. Pero ano naman po yung angels of death? Hindi ko po, invento po nila yan eh. Invento lamang. Ano ang, kanina po kasi sinabi po ni Sir Edward na yung, ano ba ito? Yung, saan na ba yung words ko? Teka ha. Okay, Edward. Yung 2nd Metro Davao Signal Battalion ay may kaugnayan sa Task Force Davao. So, ano ang ugnayan kung mayroon ng Angels of Death dun sa DDS o Duterte Death Squad naman? Wala po akong personal knowledge niyan, so I Walang invoke personal my knowledge. right to remain silent on that issue also. Alright. Tapos, pwede nyo bang ibahagi sa amin, mula sa perspektiba nyo, yung detalye ng law enforcement kung papaano nakuha nila ang kustodiya sa inyo? Pakiulit po. Mula sa inyong pananaw at karanasan, paano pong nakustodiya kayo sa kamay ng gobyerno, ng ating law enforcement With agencies? that issue po, I also invoke my right to remain silent. Alright. Sige. Bago po ako dumako naman kina General Torre, meron po akong IFA flash dito po sa ating monitor. Panoorin natin lahat, pati ninyo, Mr. Kibuloy.
Inaayos lang po yung pag-flash natin dito. Naglalag lamang po pero andito na dito sa gilid. Meron pa lang ako nakikitang pamagat ng event na closing ceremony. Okay. Welcome, closing ceremony. Military orientation training. Baka ito yung binanggit ni Edward kanina na ganitong klaseng training ng mga paaru na nasa 2nd Metro Davao Signal Battalion na may kinalaman sa Task Force Davao. Yung paaru sa ilalim ng 11 RCDG or yung 1105th Community Defense Center. Okay. Edward, alam nyo ba itong closing ceremonies ng military orientation training na to? Madam Chair, una sa lahat, yung correct ko lang po yung TF Davao, separate po yun, iba yun. Opo. Unang training po yun ng batch ng worker. Okay. Pero lately, naging pumasok na sila sa Paaro. Yun yung national. Separate po yung Task Force Davao sa Paaro. Yung Paaro nag-start 2015 po, Okay. 2nd Signal Battalion. Okay. Yan po yung mga lately na yan ng mga batch ng mga ng mga training po. Kasi hindi lang naman sa aming batch 2015 yung may training Every year nag-help po ng training. Kung mapapansin niyo po, pagkakaalam ko hindi pa Brigadier General po si Buloy nung time na yan, nung time namin. Parang bago lang tayo naging Brigadier General sa reserve unit. Yes, na nakikita natin sa litrato na natakpan lang ng pagbilog sa kanila pero BGen, Pastor Apollo C, and I suppose Kiboloy. Apo. Pwede nyo bang i-confirm ito, Mr. Kiboloy? Still on this issue, I invoke my right to remain silent din po. Okay. So kaya ko noted, ini-invoke nyo ulit yun, kaya ko ipinakita sa ating lahat ito, dear colleagues, ang mahalaga, ang military training na ito, lumalabas ay para alagaan si Mr. Kibuloy, hindi po para sa bayan. Na ang alam natin sa ating mga armed services, yun talaga ang mandato nila. So, Mr. Kibuloy, ginagalang po ng komite namin yung constitutional rights ninyo. Ang mahalaga ay nabigyan kayo ng pagkakataon na magsalita rito. And then, ngayon po naman, please, of course, you will stay on sa hearing para kung may iba pang tanong sa inyo bago tayo matapos, bago tayo mag-adjourn. Ngayon po, Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Lilian Presoldo, let the pastor speak, Risa. Pagbigyan mo na makapagpaliwanag si pastor sa mga binabato sa kanya. Pahayag naman ni Antonio Garcia, tamang sinabi ni pastor, mag-file kayo ng case laban sa kanya. Ang ginagawa ng hearing nato ay pinapahiya nyo ang inyong resource person. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Len Yoma. Bakit ba dito ginagawa ang hearing dapat sa court? If Pastor Quibuloy committed crimes, file in court, not too much investigation in the Senate para matapos. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.